po sa inyong lahat at salamat po nagsama. Pag-aaralan ay ang kaligtasan ayon sa Panginoong Hesukristo. No, mahalaga po ang alam mong ikaw ay saved, ikaw ay ligtas, no? Kahit po sa karamdaman o sa pang-araw-araw po na buhay, no? Pero higit po dun sa sinabi ng Bible sa Revelation 20 verse 14 and 15, Revelation 21 verse 8, ligtas po tayo doon sa kapamakan patungong impyerno. The Bible is clear po, if you believe in heaven, there is hell. Ano po? Huwag po tayong matakot dahil po si Kristo po, kahit anuman pong pinupuntahan nating church, si Kristo po ang ating tagapagligtas. Ano po? And malinaw po, na hindi po yan ayon doon sa mga seremonya, mga batas, no? Kasi sinabi na po yan ng Bible. At kaya ngayon meron po tayong ilang mga talatang babasahin sa John 5:21 to 29. At masundan po natin, Ito po, sa 21. For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them, even so the Son quickeneth whom He will. Malino po rito na ang Diyos kayang bumuhay, yung himala niya, lalo na po doon sa pagtukoy po nito, doon sa kahit saan pa, lalo na po sa buhay na walang hanggan. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son, that all men should honor the Son, even as they honor the Father. He that honoreth not the Son, honoreth not the Father which hath sent him. Tandaan niyo po, si Jesus ay isinugo po, at siya po ang namatay, para sa atin. Verily, verily, I say unto you, siya pa rin po ang naghuhukom ng pagkaasala. Ano po? He that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Sabi nga ho rito, sinasabi ko sa inyo, kung naririnig ang aking salita at nananampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Verily, verily, I say unto you, the hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God, and they that hear shall live. As the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Kaya tandaan niyo po, si Jesus po ay hindi po biro, Okay, he has the authority, sabi po ng Bible, to execute judgment, Kasi pag tumanggap ka sa kanya, ayan po, meron pong epekto po 'yon, Tinawag siyang Son of Man, pero big letter S. Ano po? Ibig sabihin ay, isa po ito sa tawag sa kanya dahil siya ay nagkatawang tao. Marvel not at this, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. So, ano po ba ang unang-una? Number 1 is hearing. Ang isang tao, napakaganda na may napapakinggan siyang salita ng Diyos. Hindi lang po pampalakas to ng loob, but ang sabi po ng Bible, faith cometh by hearing. Ang linaw po niyan sa Romans 10:17. And hearing by the word of God, mula po sa verse 14, 10:14 to 17. Yung ating pong pagkakilala sa Panginoon, sa plano niya ay through hearing. Because hearing convicts us, o ang hearing ay kinukuha ang ating atensyon para malaman natin na tayo talagang nangangailangan ng tagapagligtas at tayo'y makasalanan. Hearing ay nare-recognize natin na ang salita ng Diyos ay mahalaga at ito po ay para sa ating kaluluwa. Hearing, wala pong na-save sa Bible, lalo sa New Testament po, pinakita dyan, nang hindi po naapakinig ng salita ng Diyos. And next is believing. Ang sabi po ng John 3:16, ang linaw po doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth, sino mang sumampalataya,
Ganon din po sa John 3:36, John 3:14 to 18. Ano po? Marapat po na dapat ang isang tao ay sumampalataya doon na sa ginawa ng Panginoon. And then 3 is receiving. Actually po, pag ikaw ay nag-believe, makakatanggap ka ng buhay na walang hanggan. John 1:12. Sabi ho roon, sa lahat ng saan niya'y nagsitanggap, ay binigyan sila ng karapatang maging anak ng Diyos. Ano po? So, napakahalaga po ng pananampalataya at napakahalaga po ng pagtanggap sa Panginoon, no? At sa regalo po niya, no? Kasi po, ang sabi po ng John 3:36, yung hindi tumanggap ay mayroon ng hatol, no? Number 4 is experiencing. Wala po sa Bible na tunay na tumanggap nang walang na-experiencang 2 Corinthians 5:17. Kung sino mang taong na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Efeso 1:13. At ang banal na Espiritu'y itinatak sa buhay ng tao upang siya ay makakilala at siya ay magkaroon ng panibagong pagkatao. Kaya alam nyo ho, ito'y full package na ginawa ng Diyos para tundukan ang epekto ng kasalanan. Alam niyo po, itong aking tinuturo ay tinuro ko kahapon. Kaya lang akala nila religion, no? Pero alam niyo mga kapatid, aanuhin mo ang mga religion kung hindi ka talaga titingin sa Biblia. No, Bible po ang ating pong pinag-uusapan, no? Tingnan niyo po ang mga talatang ito. Basahin niyo po mga sumunod na talata, no? Pangatlo, walang sense at lahat ng ito kahit anumang pinag-aaralan po natin kung hindi po natin kilala ang tagapagligtas at hindi tayo ligtas. Kaya ang tanong nga po ay tinanggap mo na ba si Jesus at pangalawa po, na-experience mo na ba ang buhay na nasa Kanya? Maraming salamat po at nawa po nakuha natin ang aral, no, ang salvation, no, ang kaligtasan ay libre sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin, Lord, salamat po. Nawa ang mga nakinig po ngayon ay talagang ipuin mo ang puso, ang aming buhay. Kami, Panginoon, ay ipakilala nyo ang buhay na nasa iyo. Ipakita nyo ang kapangyarihan ng inyong mga salita. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ako po humingi lang ng pasensya dahil wala akong video po ng aking sarili dahil mas bumabagal po, no? Kaya nawa po makapakinig po kayo na maayos kahit ganito. Maraming salamat po at papuri po sa Panginoon.